Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi sa inyong lahat. I'm under the weather, President Danny Concepcion. Anong ibig sabihin? In short, ay masama ang iyong pakiramdam. Pero hindi na mahalata. Ay, siyempre, the show must go on. The show must go on, ika nga. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mariao. Of course, kasama natin. The show must go on. Wala siya, siyempre. Paano nga naman mag-go on ng show? Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Hello and good evening. Maraming salamat sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam mo, yun yung magandang pag-usapan, yung mga you're under the weather, o kaya naman ay mga force majeure, yung mga ganyan, mga insidenteng hindi natin ninanais. Ayan. Wala pa ako nakikitang ganyang klaseng mga katanungan, ha? Lately. For example, yung nangyari sa Vietnam at Myanmar. Sorry. It's Thailand and Myanmar. Pero, na nayanig ng 7.7. Ano kayang legal na question ang kanilang itatanong? Ako, actually, hindi sa kanila. Pero ako, di ba, pinaghahanda tayo ng tinatawag natin, the big one. Di ba? Sabi niya, naku, kailangan maghanda tayo dito. Ang tanong ko, nag-collapse ang building? Nakita mo ba yun? Oo nga, hindi nakakuha ng injunction. Yun, exactly. Hindi nakakuha ng injunction, na-collapse na. Nag-collapse. Ang tanong ko dyan, if ever, I'm talking and pertaining to the Philippines, na wag naman sanang mangyari. Pero kasi, maraming mga kababayan natin ang nakatira sa mga condominium units, diba? At syempre, hindi lang yan. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung kanilang pag-aari sa lupa. Ano na ba ngayon ang nakasaad sa batas natin, Attorney? Kung bumagsak ang building. Kahit ka hindi bumagsak eh. Dati kasi, ang pagkakaalam ko, 50 years lang, after 50 years, out ka na dyan, hindi na pag-aari. Hindi. Depende yan doon sa terms ng condominium project. Okay. Kapag ang condominium project, ang pagmamay-ari mo ng unit ay 50 years lamang. Hindi mo nagiging pag-aari yung lupa. Oo nga, yung At building since, lang. so parang ang ibinigay lang ng may-ari ng lupa ay yung paggamit doon sa lupa. Pero kung mapapansin mo, mura ang condominium unit price kapag ang lupa ay hindi nagiging pagmamay-ari ng mga unit holders. Kasi mas mura siya kasi hindi binayaran yung lupa. Okay. Upa lang. So mas mura yung condominium unit. Pero kung babayaran mo yung lupa, babayaran ng condominium project yung lupa, ang lupa ay magiging pagmamay-ari ng mga condominium unit owners. Di kaliit nun. Pero ano yun? Kung ang lupa ay halimbawa 400 million na ang worth ngayon at wala namang 400 yung unit owners, you can just imagine may ano sila, di ba? May point ka naman doon, pero parang kapiranggo. 100 units, di tig po 4 million sila. Diba? Pero wala nang condominium na ang lupa ngayon na malaki na lalo sa Maynila. Wala na. Na 400 million na magiging worth. Puro kapiranggo. Oo. So, pero yung building, sa madalit sabi, binayaran nila yung lupa kasama dun sa bayad nila sa condo unit nila. Mas mataas ang halaga, ang presyo ng condominium unit kung kasama sa binibili nila yung lupa. Pero yung lupa ay magiging co-owned ng lahat ng unit owners. So kung halimbawang
yung building ay iko-condemn na kasi matanda na, iko-condemn. Yung lupa ay mananatiling pagmamayari ng mga unit owners. Okay. So, pwede rin silang magpa-buy out? Pwede silang magpa-buy out. Or to stay Benta nila yung as- lupa at yung pinagbilhan ay pwede nilang hati-hati. Oo, tama. Pero ang tanong ko ganito naman. Paano nga yung nangyari dyan sa Myanmar at Thailand kung saan naguho? Wala pang 50 years. Gumuho na. Wala nga. So, paano na yon? Una, siyempre, tatanungin kung yan ba covered ng insurance, ano ha? Yung building mismo. Kasi merong earthquake at saka fire coverage eh. Yes. Kung may earthquake coverage, di makaka-recover yung condominium project mula sa insurance. At yun ang gagamitin nila para, it's either ipagpatayo nila ng panibagong na building o kaya hati-hatiin nila sa kanilang mga members. Pwedeng sa kanilang mga unit owners. Pwede yon. Pero kung wala silang earthquake insurance. Oo. ay di talagang ang matitira na lang sa kanila yung lupa. Kung may bibili ng lupa, pwedeng paghati-hatian nila. Pero kung mura lang yung condominium at hindi kanila yung lupa, ay, di siyempre. Lupasay. Maglulupasay. Ayan, sinasabi ko na nga ba, yun ang pinakamasakit to, yung naglulupasay. Pero alam nyo kasi, sa mga nagbebenta ngayon ng mga condo units, parang wala na yung 50 years. Parang lahat sila nandun na. Very, very seldom na yung talagang 50 years lang. Kasi nga, nasasabi sa mga radyo, nasasabi sa mga legal Basta ang na... pinagkaiba ron, kapag lease lang yung lupa, usually 50 years yon. Yan. So hindi nyo mura lang yon kasi hindi nila binibili yung lupa. Marami sigurong ganyan na mapapaso na, yung talagang aabot na. Yung mga dating, yung ibang nasa Makati na medyo matanda na, yung ibang mga nasa... Pero kung, iba bago pa lang eh. Kung ano naman, kung binili nila yung lupa, usually wala yung 50 years. Hanggang makondemn yung building. Yung building, okay. Anyway, yun yung tinatawag natin na force majeure o yung sinasabing acts of God. Pero ako, ayoko naman tawagin acts of God. Hindi, yung earthquake, act of God yan. Pero sa building, ang pagkakaalam ko, meron ding insurance na nakukuha sa for fire at saka sa earthquake. Mataas siguro premium niya. Siguro, pero yung fire dapat hindi yata arson, something like that. Meron silang terms and conditions for yes, that. merong exclusion ng kanilang liability. Natanong natin yan kasi current affairs yan. Kamakailan lamang talaga nga namang nayanig ng 7.7 at napakalakas nga naman. Nakikita ko sa mga balibalita ni Yugyug. Yung 7.7, yung intensity 7.7, yan ay naganap sa Myanmar. Pero dahil yung Bangkok ay napakalayo na mula sa Myanmar, more than I think 100 kilometers yan eh. Ang sabi nung mga nasa Thailand, sa Thailand daw hindi na ganun kalakas. Yes. Sa Thailand daw mga 6 na lang. Kaya nga sa Thailand isa lang building ang nag-collapse eh. Na hindi pa talaga Hindi pa yung natapos tapos kasi. kaya hindi pa siya ganun ka-rigid. Correct, Okay. correct. Nakakatakot daw sa nangyaring lindol sa Thailand at saka sa Myanmar. Napakahaba nung pagyanig. May nagsasabi, may isang in-interview na isang Amerikano in-interview sa CNN Ang sabi niya, we thought it's not going to end. It was going on and on and on and on, sabi niya. Gosh. Ang sabi niya, it lasted for more than 1 minute. Ganun Ay, ang katagal. tagal nun. Ang tagal nun, oo, imagine. Yung ngang 5 Wala pa akong seconds, buhat nung nagkaisip nakaisip ako. ka, oo. Wala pa ako naranasan na ganyang kahabang lindol. Ang natatandaan ko noon, Attorney Danny, is that yung nilindol sa may Baguio ang talagang lumagapak ang Hyatt Hotel that Hyatt time. Terraces, yung Hyatt Hyatt Terraces na yan. At as in nagulat ako kasi siguro mga 2 days prior or a week prior, we were there. At saka hindi lang Hyatt Terraces, my pati yung gee. Hotel Nevada. Oo, Doon diba? nga namatay yung
asawa yata ni Senator Rocco. Ang tanong ko, ikaw ay nasaan noong mga panahon na yun? Nung nilindol ng ganyan? Sa Pilipinas ako, pero gabi kasi tumama eh. Hapon? Yung sa Baguio, parang gabi yun eh. Hindi, hapon. Hapon, naalala ko yun siguro natutulog ako. Pero, natutulog ka ng hapon? Hindi, gabi yun nangyari. Okay, sige. Gabi nangyari yun. Yung nung bumagsak ang Haya Terraces, ang alam ko gabi yun. Pero kaya yung nangyari, maraming namatay dahil maraming nang natutulog sa mga kwarto nila. Ibig sabihin, niyanig siya even prior to gabi. Pero siguro, yung talagang... Hindi, natatandaan ko gabi talaga yun. Hindi Merong isang nangyari na hapon, ito yung ang epicenter niya sa Pangasinan. At ang nangyari naman doon, nagkaroon ng napakadaming sira sa Pangasinan kasi nagkaroon daw ng liquefaction. Gano'n. Yun yan. Kasi sa Pangasinan naman ang epicenter, no? Parang natatandaan ko noon, nasa Binondo ata ako noon pauwi ako noon, pero may ano pa kami, may practice pa kami noon parang high school lang ata ako noon or mag-grade school lang ako noon, so talagang nataranta ako pa uwi. Anyhow, nung nangyari yun sa Pangasinan, tumama hapon, at nagdadrive ako. Hindi mo naramdaman? Kaya ako naramdaman kasi yung sasakyan ko parang dinadala ko sa kaliwa, bumupunta sa kanan, parang ganyan. Sabi ko, anong kaya nangyayari rito? Di parang yung sasakyan ay hindi mapakali dun sa daan. Hanggang sa napansin ko na yung mga kawad ng kuryente at saka mga poste ay nagsasayawan. Gumagalaw. Kaya ay lumilindol. Tumigil ako ngayon. Naramdaman mo? Naramdaman ko. Anyway. So, sabi nga natin, wag natin binabaliwala yung mga drills na binibigay sa atin ng gobyerno. At nung ako'y dumating sa opisina, ang sabi sa akin, wala na, pumanik na ako sa opisina, na wala ng lindol. Nag-iiyakan daw ang aming mga sekretarya at yung mga abogadong nandoon. Dahil ang mga lamesa sa opisina ay nag-i-slide from one end to the other end of the room. Oo. Imagine, nagtatrabaho ka na, nag-aaral pa ako. Yun lang yung gusto kong i-point out. Abogado na ako noon. So anyway, eto na. Ano mga dapat nilang tawagan na numero, attorney? Kapag Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. There you have it. Nakalista po yan sa harap ng inyong monitor. Ayan. Eto na. Ang ating first caller ay si Ted ng Las Piñas. Magandang gabi sa iyo, Ted. Good evening. Hello, good evening po, Tony. Parang ako, may sakit ka rin. Opo, medyo mahina po yung pakiramdam ko po kasi hindi pa po ako nakakalabas ngayon. Medyo mahina. Ganun medyo ba? sluggish po. Okay. Dahil dyan, huwag ka masyadong lumapit sa amin, ha? May sakit na ako, ha? Baka mahawa ako. Sige. Anyway, ano ang tanong mo, Ted? So, tawag po dito, na-diagnose po kasi ako ng ADHD po dati. Tapos, sinabihan pala ako ng doktor ko na pwede pala ako mag-apply ng PWD kasi mahal po yung gamot ng ADHD. Kaya ganun po. Kaya medyo sluggish ako ngayon kasi medyo matagal na po ako hindi nakakainom ng medicines. Okay. Kasi may problema ako sa PWD ko po. Bakit? Meron ka na ba dati o nag-apply ka na deny ka? Alin doon? Naka-apply naman po ako, kaso mag-expire na din po kasi this year. Diba recently dahil sa karamihan ng fake PWD, ini-enforce ng DOH yung sa system po nila, yung kailangan na sa record dapat nila yung yung ID po. Oo. Yung problema dito po, nung kumain ako nung isang gabi, na-deny po ang aking PWD kasi unang-una, nawala ko po yung ID ko, so dinala ko lang yung booklet ko. Okay. Tapos, nung check nila sa system, wala naman po siya nakaregister. Higit 3 years ko na pong ginamit, mag-expire na po yung PWD ko, pero valid pa rin naman po siya. Palayo pa po, ilang buwan pa po bago mag-expire. Okay. Paano po yun? Pwede po ba nilang i-deny talaga yung ko?
dahil wala sa sistema kahit na nagamit ko Hindi, na po kasi dati? po una, wala yung ID nyo eh. Booklet lang ang hawak booklet ang niya. hawak niya. Pero ngayon, talaga ngayon, ID ang kinakailangan. ID po kasi yung, baka po kasi kaya hindi nila makita sa system nila kasi iba na yung ID. Iba yung nakalagay sa ID, Merong iba yung code nakalagay. kasi ngayon dyan. Well, if I may say, no, kasi meron kaming PWD, no, ganyan din yung nangyari sa daughter ko. Kasi yung daughter ko, ang kapal-kapal ng salamin niya. Medyo nasa 900. So, considered PWD siya. So, there was a time, kumain kami sa isang famous place in BGC. Unfortunately, may pumito. Okay, unfortunately, hindi siya tinanggap. So sabi ko, may ID pa ito ha, Ted, may ID pa. Sabi ko, bakit hindi mo tinanggap? Totoo naman yan. I'm sure totoo din yung kay Ted. Kinuha niya yan siguro sa City Hall. Sabi niya, kasi ma'am, wala ko dito sa system ng DOH. Dahil nga, unfortunately, dahil sa mga fake PWDs, ang pinarusahan nila yung mga PWD kaysa dun sa mga peke, which is medyo Hindi, wrong. baka Again, naman nagpalabas ng order ang DOH na magre-confirm sila. yes. Ang ginawa namin ngayon, pumunta kami doon sa mismong City Hall na may sakop nung aming lugar at pina-input namin sa kanya Ayun. yung kanyang PWD para magamit. At Sige, baka yes, mas maganda po punta na siya. bumalik kayo sa City Hall Opo. na nag-issue ng inyong PWD at sabihin nyo na hindi na ho tinanggap ang PWD ninyo. At saka nawala yung inyong card. Oh, they para can ma-issuehan replace na that. kayo ng bago Yes. at nang sa ganon ay ma-input naman. Opo. Sa totoo lang, maganda rin siguro na nagkaganon kasi baka mamaya may gumamit pala nung ano mo. Nung ID niya. Alam mo, sa totoo lang, yung pag sa City Hall, pag pumunta ka doon, kahit na in-input na niya at talagang legitimate yung sayo, magandang pumunta ka kasi ini-input nila ulit sa DOH. May bibigay siya sa yung papel na may number doon na pag hindi ulit tinanggap, ayun. ito ang ibibigay mong number. Then makikita nila. Ayan. Kasi hindi pa perpekto yung ating DOH na roster ng PWDs. Ayan. Sa Quezon City po ba yan? Ay, hindi po. Sa Las Piñas po. Ay, Las nako, de Las Piñas. Oo. Teritoryo ng mga bilyar yan. Oo. Nako, ano po dyan, efficient. So, punta po kayo sa munisipyo ng Las Piñas, sa City Hall, at magpa-issue po kayo ng panibagong ID dahil nawala. At yung ID ninyo, mai-input na po yan sa sistema ng DOH. Okay, Ted. Good luck, ha? Opo, maraming salamat po, Atty. Okay po. Okay. Ted, isa lang ha. Basta, kung gusto mong ipa-renew yan, medyo itanong mo na rin. Kasi 1 year na lang di ba? So, itanong mo kailan ka na pwedeng mag-renew. Okay? O sige po, tatandaan Okay. ko. Thank you, Ted. Salamat po. Okay. Baka nga i-issue ka na siya ng bago. Oo. Alam mo ba na ang mga PWDs dito sa Quezon City ay libre ang sine? Oh. Ang problema yata kung ano ba ang kapansanan ng isang tao para ma-consider siyang PWD? Well, I think yun yung nire-recalibrate ngayon Yes. ng DOH. Kasi parang may nadinig ako na pagka flat-footed ay PWD daw. Marami kasing sabihin na natin na mga naging sakit na parang Dapat ay hindi dapat naman. siguro hindi. Oo. Kaya siguro, pero again, ulitin ko ha, please, wag nating parusahan yung mga legitimate na kumukuha ng PWD as their benefit. Ang dapat nating parusahan at hulihin yung mga taong gumagawa ng fake. Oo nga, pero parang maihiwalay natin Oo. ang mga peki ngayon mula dun sa mga tunay, baka talagang kailangan na baliwalain muna lahat ng mga nai-issue nila at mag-a-apply ka ngayon ng bago. Ang hirap nun, marami yon. Pero kasi mahirap mo talagang maihiwalay kung ma-identify sino ba yung mga peki dyan. So kinakailangan tignan uli
ang bawat isang PWD na card na inisyu nila. Right. Alam niyo, nakakatuwa. Kasi nga, syempre, Quezon City ako, no? So, saan ka ba? Hindi ka Quezon City, di ba? Ako, Valenzuela. Valenzuela. O, Tubong Valenzuela. At saka Pasig. Pasig. Kay Vico. At saka Quezon City. Ang dami naman! Oh, madami talaga eh. Hindi, ikaw na. Pero hindi po 3 asawa ko. Ay, linawin mo yan, ha? O, sige. Makakala nila. Merong ako yung libreng asawa ko. sine. Monday, Tuesday. Nakakatuwa naman. Alam mo ba, even the seniors, they're very, very happy with simple joys like that. Yung libreng sine, libreng discount, ganyan. May discount ka na ba? Oo. Saan? Ay, Hindi ka siyempre. naman pinapabayad, ang daya mo eh. Pag nakikita yung mukha mo, hindi na pinapabayad sa restaurant eh. Nakakainis eh. Hindi, dinodoble nga bayad. Din doble. Sunod-sunod, sasabay tayo dito pag kumakain eh, di ba? Sasabihin niya, ay, sige, libre. Tapos sasabihin ko, ay, pakicharge lang doon sa kabilang table. Actually, ganun ang ginagawa ko eh. Sa kabilang table po ito, ha? Eto na. Sabi siguro nung, bakit ka makibill ko? Basta wala ka na, di ba? Ano yan, panchito, dolpi pa yan? Tapos bibilisan mo kain. para nakaalis ka na, kumakain pa yung kabilang lamesa. Sabi ko, ang galing mong abogado eh, di ba? Sige na. Eto si Kathy naman ng Capiz. Good evening po. Hihingi po sana ako ng advice kung paano ko mababayaran ng utang ko. Nag-loan po ako ng 11,000. Okay, wag na natin banggitin. Pero hindi ko na po kayang bayaran. So, nag-loan siya sa isang company, okay? Pero hindi na niya kayang bayaran. Na-stress po ako kasi ang ginamit niya, yung sa nanay niya, okay? Anong tawag? Nang hindi App. niya alam. Yung app, no? Na hindi alam ng nanay yung niya. application para sa pangungutang online. Online, oo. Pero nangutang siya dun sa online, pero ang ginamit niya, yung account ng nanay niya. Correct. Natatakot siya. Ginamit niya nang hindi alam ng nanay niya. Di ba? Ang tawag dyan, ang galing-galing mo, di ba? Aha. Oo. At natatakot po ako na baka siya ang makulong. Oo. Hindi siya natatakot na siya ang makukulong. Oo. Parang okay naman sa kanya na makulong siya. Oo. Pero natatakot siya na baka yung nanay niya ang makulong. Ang tanong ko dito, baka kasi minor de edad to, hindi kaya? Napilitan lang po akong mag-loan dahil na-scam po ako gamit ang hiniram kong pera. Ang tanong niya, makukulong daw ba si mama niya? Ay, hindi po makukulong si mama. Okay. Ay, kasi po wala naman siyang kaalam-alam doon sa lahat ng pangyayari. Okay, kaya hindi siya makukulong dyan. Sino magbabayad? Sino yung makukulong? Ay, sino nga ba makukulong? Pwedeng siya. Really? Kasi parang ano yan parang niloko rin niya yung nanay niya. Oo, kaso Although, may relasyon siyempre, lang sila. dahil may relasyon sila, Oo. baka hindi naman magreklamo yung nanay niya. Oo, Okay. tama. Pero baka ang magreklamo yung internet Provider, loan facility. Correct. Oo. Nako. Ouch. Anyway, so hindi makukulong, maaari lang na ang tanong ko, dapat siguro makipag-usap ka na. Paano nga ba 'yan? Ako hindi ako marunong diyan eh. Paano kaya siya makikipag-usap doon sa online app na 'yan? Yung customer service or anything so that hindi lumaki yung interest niya nang mabawasan. Paano kaya yun? Dapat talaga bayaran para tumigil ang interest. O ngayon, hindi ko alam kung itong paggamit niya sa online app ng nanay niya, nang walang pahintulot ang nanay niya, ay makukonsider na access device. Kasi, I think, kasi may password yan may password yan. Oo, parang so, credit baka card. ito ay fraud committed through unauthorized use of an access device. Ay may kulong po talaga yan. At hindi nanay nyo ang gumawa nito. Ang gumawa nito kayo. Kaya kayo Anyway, yung may violation yan. Correct. Kung ako sa inyo, maghanap kayo kung paano nyo marireach yung app na yan at isabihin nyo yung intention nyo to pay, 'di ba? Okay. So anyway, naku, wala na tayong oras. Ang bilis talaga. Di ba? Pag nagkwekwentuhan tayong dalawa, parang lumilipad lang yung 30 minutes Pero ang mga listeners naman natin ngayon, ayaw rin ng mahaba.
Ay, totoo yan. Ang mga bata ngayon at ang mga tao ngayon ayaw ng mahabang Totoo usapan. yan. Gusto nila maiksi lang. Gusto nila Oo. maiksi na madali silang magsawa. Oo. Eh Buti baka na lang, nga ikaw hindi ka nagsasawa. sawa na sila sa pagmumukha natin. Ah, hindi. Hindi tayo pinagsasawaan. Bakit? Pero ikaw, okay ka lang, hindi ka rin Ay, pinagsasawaan. hindi pa naman ako magsasawa sa mukha ko. Ah, okay. Okay. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli po, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!